Lahat na tumayo, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! 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 Let everything that has breath praise the Lord. Sino po dito may bagong hininga ngayong araw na ito? Humihinga. Itaas ang kamay. Amen! Hallelujah! Salamat sa Diyos sa buhay na pinagkakaloob niya sa atin. Meron tayong kalakasan. Kaya ano man ang sitwasyon ng ating buhay, whether we are in the mountain, whether we are in the valley, sure man tayo or doubting. Minsan we are surrounded or outnumbered. Pero salamat sa Panginoon dahil may kalayaan pa rin tayo na magpuri sa Kanya. Amen? Amen. Kaya ibigay po natin ang best natin sa pagpupuri sa Kanya. Kung meron tayong hininga ngayon, ibigay natin yan sa Panginoon. Kung meron tayong kalakasan ngayon, gamitin natin yan sa pagpupuri sa Kanya. Amen. Hallelujah! Sige po, palakpak po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Let's sing it. Let everything
is stronger. He is everything that I need. And there is no one like our God. Amen. Hallelujah. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. Amen. Amen. Hallelujah. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Thank you, Jesus, for who you are. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Let's declare, church. Our God is greater. Our God is stronger. God, you were higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our
in this world is greater than you, Lord. So who can be against us? Amen. Ngayon pa lang, Lord God, we are victorious. We claim, Lord God, that we are victorious. Hallelujah. Hallelujah. Psalms chapter 62, verse 5. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. This whole month of March, pinagdaanan po natin, nakinig po tayo sa salita ng Diyos, kaya nalalaman po natin that whatever we have, stress, disappointments, crisis, we have problems, if we are in darkness or sorrow, if we feel broken or ashamed, if we have fear, let us trust in Him at all times and pour our hearts to Him, for God is our refuge. Nothing will stand a chance when Jesus is with us. Amen. So let us stand in God's love, our rock and firm foundation. Hallelujah. When darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken, I won't be shaken, 'cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. I feel place to hide, and I am not a captive to the lies. I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken. Oh, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. There's power that can break up every chain. There's power that can empty out the grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. There's power in your name. There's power that can break up every chain. Amen. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your name. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance
your begotten Son, our Savior, so that we may believe in Him and not perish but have everlasting love. Thank you, Lord, because it is because of your love that you gave Jesus, our Savior, our risen, our resurrected King, Lord, our living hope. Thank you, Lord, because you gave us Jesus, our beautiful Savior. Hallelujah. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer,
Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Oh, I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. We will crown you King forever, living Savior, Jesus, Redeemer, Lord of heaven, Roman majesty. God, we will crown you, adore you. We will crown you. We will crown you King forever, living Savior, Jesus, Redeemer, Lord of heaven, Roman majesty, crown and glory, creation adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout its anthem. Ever living God, we are holy, 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 God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout its anthem. Ever living God, we adore you. Oh, we adore you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise, praise to your holy name, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, God. We will crown you forever, our King, our only Savior, our Redeemer. Oh, Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you. Oh, we exalt your name. We bring you praise. Oh God, hallelujah. Sabi po dun sa una nating kinanta, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? So ngayong umagang ito,
Utusan natin ang ating kaluluwa, ang ating katawan na magpuri sa Panginoon. Let us not be quiet. Let's sing praises to our God. Let's shout worship to our God. Let us not be quiet because God is alive. Our Redeemer is alive. He is risen. He resurrected. In Jesus' name, let us worship God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, God. Oh, we worship you. Oh, my soul, praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, for who you are. Thank you, God. We glorify you. You are our healer. Hallelujah. Hallelujah. Praise God for who He is in your life. He is your healer. He is your salvation. He is your protector. He is your provider. Hallelujah, hallelujah. Oh, He is your peace. Hallelujah, hallelujah. Worship God for who He is in your life. Hallelujah. Oh, hallelujah. We won't be quiet, Lord God. We will just worship you. Oh, Holy Spirit, fill this place with your presence, oh God. Fill this place with your presence, Lord. Fill us once again, Lord. Fill us, oh God. Oh, hallelujah. Oh, Holy God, we want to experience you, Lord. We want to draw near to you, Lord. We want to soak it into your presence, oh God. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for who you are. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Yung palakpak na iniligtas ng Panginoon. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Lord. Amen. All praises and glory to God and God alone. Hallelujah. Totoo yon. Kung ating titingnan ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin, hindi tayo pwedeng maging tahimik lang. Pasasalamatan natin siya at pupurihin. And thank God for this opportunity that we can gather and worship our God, our King. Minsan pa, palakpakan natin siya. He is worthy. Hallelujah. Tayo po tayong muli and let us pay respect to the Word of God. Mark chapter 4, verses 35 to 31. Mark 4, verses 35 to 41. Okay. Pakinggan na lang po natin habang wala pa yung ating... and you have your Bibles, you can open, pwede niyong buksan ang inyong Biblia para sundan. Sabi po dito, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao
at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil. At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Lord, kami po ay sumasamba sa pamamagitan ng pagbubukas ng aming mga puso at isipan para sa iyong mga salita. Binibigyang daan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu upang mangusap sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Katagpuin kami sa aming mga sitwasyon, tugunin ang aming mga katanungan, pagkalooban kami ng kalakasan sa bahagi ng aming buhay na pinanghihinaan, at makaranas kami ng himala sa aspeto ng buhay namin na kailangan po namin ng himala. Narito kami, iniaalay namin ang aming buhay sa iyo at hinihiling na that you have full occupation. Occupy our hearts, O God. Hayaan mong ikaw yung Diyos na tinanggap namin hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi Panginoon ng aming buhay. Magsalita ka po at kami susunod. Samahan mo kami at pagpalain sa panahong ito, naway maging kaluguran sa iyo ang panahon ng aming pakikinig, pagbubulay-bulay ng iyong salita. Sinasaway namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Sinasaway namin ang lahat ng distractions, ang lahat ng tangka na wasakin o sirain ang aming concentration sa pakikinig ng iyong mga salita. At aming ipinagkakaloob sa iyo, inihahandog sa iyo ang aming mga tainga, ang aming puso, ang aming buhay. To you all the glory and honor and praise. Katagpuin mo rin po ang mga sitwasyon ng aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon at anuman ang kanilang kalagayan. Sa oras na ito, patuloy ka naming mapapurihan, pasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Everybody say amen. Amen. Pwede na po kayong maupo. Bakit kayo natatakot? Yun ang tanong ng Panginoon sa kanila. Kung ikaw ay nandoroon sa lugar kung saan naganap ang mataas na intensity ng lindol sa Myanmar at Thailand. Tapos ikaw ay pakuya-kuyakoy sa kondo, nasa mataas na floor ng building at biglang umuga ito. Ano kaya ang iyong mararamdaman? So tinataas natin sa Panginoon ang mga pamilya, mga taong naapektuhan nito. Pero sino ba ang hindi nakaranas na matakot? Kaya sa ika-4 na, o ika-5 na ba to? 5th week, ano? Of this month, no? Ay from stress to strength tayo. From stress to strength ang ating series. Ay pag-usapan natin yung takot, fear, sapagkat ito ay isang malaking source ng stress. By definition, ito ay isang emosyon na kinakalabit o tinitrigger, hindi ko alam ang saktong pagkagamit dito, no? Ng isang bagay na kinatatakutan. Ito ay sa mga animal survival mechanism.
sa tao din, no? Katawan na tumutugon kapag may panganib na nakaamba. Ang dalawang paraan ng pagtugon dito ay pag-iwas or pagharap. Kapag ang isang tao ay palaging na-overcome ng takot, ito man ay legitimate o nasa isip lang niya, kasi sobrang advance mag-isip, meron itong negative impact sa pagkatao natin. Dulot nito po pwedeng maging unproductive tayo or worse, inutil. Just because of fear. Maraming tao na tumigil dahil hindi nakayanan yung anticipated threat or takot. So, hindi po talaga dapat na maghari sa atin ang takot. Walang magandang benefit pag pinili lagi natin ang matakot. Sabi ni Lord sa kanyang mga alagad, bakit kayo natakot? At yun din ang tanong ng Panginoon sa atin, ano ang kinakatakot mo? Bakit ka natatakot? Bakit mo ikinakatakot ang bagay na yan? Ang mga kadalasang umuokupa ng isip ng mga taong pinangungunahan ng takot ay ang future events, yung mga mangyayari. O kaya yung mga imagined events, yung mga iniisip natin, naglilikha tayo sa isip natin ng mga bagay na ikinakatakot natin, and also the unknown, no? Yung mga bagay na hindi natin alam, ikinakatakot natin. Merong isang pag-aaral na ginawa tungkol sa takot sa isang institution in the US. Pumili sila ng mga participants at binigyan ng instruction. Ganito yung instruction sa kanila. Kada araw, sa loob ng 10 araw, tuwing makakadama ka ng takot, isulat mo yung partikular na bagay na nagiging sanhi ng iyong takot. Pagkatapos nito, binigyan sila ng instruction na sa loob ng 30 araw, after 30 days na gawin nila yon, sinusulat nila, i-review nyo gabi-gabi kung ano ang nangyayari sa mga bagay na inyong kinakatakutan. After 30 days, lumabas ang result, 91% ng mga kinatatakutan nila hindi nangyari. At yung 9% na natitira ng mga bagay na kinakatakutan nila ay hindi lumabas na talagang nakakatakot gaya ng takot na meron sila. Thank you. Yung sobrang advance yung takot mo, pero hindi naman pala. Gaya ng injection. Sino sa inyo takot sa injection? Lalo na pag si Shady yung mag-i-inject sa akin. So, ang laki ng ini-imagine mo, no? Lit-lit lang nung karayom. Pero hindi ka naman pala mamamatay pag tinusukan ka ng injection. So sa kabuuan, wala isa man sa mga kinakatakutan ng mga ginawa ng experiment, yun nangyari sa kinakatakot nila. It's a waste of time. Ang takot na naghari sa mga taong, sa maraming tao, kadalasan gawa-gawa lamang ng ating isipan. At yung energy na ginugugol natin dito ay pagsasayang lamang ng energy. We keep responding. We keep responding to those unnecessary fears. Isa itong unnecessary stress. Kung ginagawa niyong decluttering, bakit hindi natin isama to? Mag-declutter tayo ng mga bagay na kinakatakutan mo. Sa usapin ng takot, isa lamang ang tunay na beneficial fear.
At ito ay ang fear of the Lord. Binanggit dito natakot ang mga alagad una sa mataas na alon at malakas na hangin. Pero nung verse 41, last verse, natakot sila. Matapos na ang Panginoon ay nakita nila, sinaway lahat, ginawa ito. Natakot sila ng labis at namangha. So ibang takot na yon yung meron sila. Psalm 111 verse 10, it says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." So isang fear lamang ang may pakinabang. Ito ay walang iba kundi ang takot sa Panginoon. At sinabi ito ng Panginoon, sabi niya, meron naman talaga mga bagay na nakakatakot. Pero ang sabi ng Panginoon tungkol sa bagay nito ay ganito. Sabi niya, sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na hindi nyo dapat katakutan. Huwag ninyong katakutan ang mga tao o ang mga bagay na may kakayanan na pumatay. Pero walang kapangyarihan na dalhin kayo sa impyerno. Ang katakutan ninyo, yung matapos patayin ka, ibubulid ka pa sa impyerno. Sabi niya, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. So isa lang po ang dapat nating katakutan. Amen? Walang iba kundi ang ating Panginoon lamang. Hindi ang dilim, hindi ang anticipation. Baka may nakaamba kayong bakasyon, nakabook na kayo sa 34th floor this week, ipapakancel nyo na. Pero hindi ko pinapayong i-cancel o hindi, whatever. Mag-pray kayo kung ano desisyon ninyo. Kaya laging ang instruction ng Panginoon all throughout the Bible, from the Old Testament unto the New Testament, lagi niyong mababasa yung fear not. Sa New Testament, 16 times. Sa New Testament pa lamang yon. Sa buong Bible, according to one study, sabi niya, there are 365 fear nots yung mababasa mo. 365 is a familiar number. 365, bumubuo ng isang taon. Meaning, may available na isang fear not ang Bible sa iyo kada araw. There is no reason for you to fear. Kaya kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, dapat from fear to faith ang diskarte natin sa buhay. Amen? Kapag may takot, anong pagaganahin natin? Faith, not fear. Pagtitiwalaan mo ang Panginoon sa gitna ng pinaka-nakakatakot na sandali ng iyong buhay. I don't know if you are recalling as you are listening, yung mga bagay na kinatakutan ninyo sa buhay. Isa lamang naman ito sa aking mga kinatakutan noon, yung hindi ako makapag-asawa. Really. Kasi yun lang yung pangarap ko, makapag-asawa . Pero hindi naman pala kailangan, sapagkat may ginagawa naman pala ang Panginoon on that. So, sa Mark chapter 4, ang ating titingnan yung kaganapan ng mga alagad kung saan pinangibabawan sila ng takot. Tingnan natin yung sitwasyon na ito. Madilim yung gabi, nag-aya si Lord, tumawid sila sa kabilang ibayo, iniwan nila yung mga tao, sakay ng bangka, at nung nasa bangka na sila, natutulog si Lord, dumating yung bagyo, sinagupa yung bangka nila, pati na yung mga bangka ng mga kasabay nila, napakatindi nito, kaya marami sa kanila, kahit bihasa na sa dagat, ay natakot pa rin. Nasa kalagitnaan ka ng dagat, kahit eksperto ka, mamamatay ka talaga doon. Hindi ka bubuhayin nito. So umiral yung imagination nila na mas malaki pa sa alon ng dagat. Nisip nila na doon na sila malilibing, kaya nagpanik sila. Look, maghapon silang nakinig sa pangangaral ni Jesus. Nasaksihan nila ang wisdom ng Panginoon. Marahil nakasaksi pa sila ng mga miracles ng Panginoon. Nakilala nila, wow, eto si Lord. Kitang-kita nila kasi nag-a-assist sila sa Panginoon . Habang siya ay nagpipreach sa mga tao, habang pinapagaling niya ang mga may sakit,
Nakikilala nila ang Panginoon. Pero lahat ng ito ay nabura sa harap ng bagyo. Na-paralyze ang kanilang faith at ang umiral ay fear. So, meaning, hindi pala talaga natin pwedeng masabi na natutunan na natin ang isang bagay hanggat hindi ikaw mismo ay humaharap sa kaparehong sitwasyon. Marami sa atin, ang dami nating alam. Yung iba, hindi na nga nakikinig nagse-cellphone na lang Kasi narinig ko na yan Yung iba, nabababawan na nga sa mga preaching, sa mga pangangaral kasi alam ko na yan Are you sure? The topic of fear is basic. But are you sure that you already fully know what this means? Kaya noong mismo ang mga halagad na nakasakasama ng Panginoon araw-araw, araw at gabi, sa kanyang pangangaral, nakakasaksi ng lahat ng ginagawa ng Panginoon nung sila na ang naging subject ng sitwasyon. Natunaw ang kanilang pananampalataya at napalitan ng takot. At matapos pakalmahin ang matataas na alon at pahupain ang malakas na hangin, ang sumunod na pinahupa ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, bakit kayo natatakot? So mayroong 3 rebuke. Sa tubig, sa hangin, at sa mga Kristiyano. Kaya yung palang rebuke, biblical. Ang kaganapang ito ay naghahatid sa atin ng isang aral na maaari nating panghawakan sa lahat ng panahon, sa gitna ng pinaka nakakatakot na karanasan. So we entitled this message, From Fear to Faith. Everybody say, From Fear to Faith. Ayan. Taas ang kamay ng mga tao. Alam mo, tao ka. Yung katabi mo hindi tumaas, tanongin mo, ano ka? Espiritu ka ba? So kung tao ka, ay bagay sa atin ito sapagkat wala namang taong hindi naka-experience, nakaranas. O baka nga sa pagkakataong ito, ikaw ay mayroong mga bagay na kinakatakutan sa iyong buhay. So kapag inatake ka ng takot, anuman ang sanhin nito, 3 bagay lang ang tatandaan mo. Number 1, the promise of Jesus. Everybody say the promise of Jesus. Number 2, the presence of Jesus. And number 3, the power of Jesus. Okay, tapos na ang mensahe. So, hindi lang nagpahupa si Jesus ng bagyo, kundi nagpakilala si Jesus sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang ating journey ng pananampalataya is a lifetime journey. Everybody say lifetime journey. Meaning, kahit gaano katagal ka na at kahit gaano karami na ang iyong natutunan sa paglakad sa buhay pananampalataya, meron pang mga bagay. And in fact, the more na maging close ka sa Panginoon at the more na maging seryoso ka sa iyong buhay pananampalataya, mas madidiscover mo na napakaliit pa pala talaga ng iyong natututunan. Kagaya nitong mga alagad na ito. And in fact, hindi tama na ipalagay mo ang iyong sarili na nakakahigit sa iba pagdating sa kaalaman, pagdating sa pananampalataya, pagdating sa spiritual na mga bagay. Walang po pwedeng makapagsabi niyan, hindi pwedeng maging basihan na ikaw ay pastor, ikaw ay leader, ikaw ay worker. Walang po pwedeng makapagsabi niyan. Sometimes ay ikinukulong natin ang isang tao sa isang sitwasyon ng kanyang buhay na pangit at yun na yung ating tinitingnan sa kanya. Mabuti na lang may Diyos tayo na mapagpatawad at puno ng habag at tinitingnan tayo sa perspektibo ng kanyang pag-ibig, pagpapatawad at grasya. No, kasi malupit ang mga mata natin, malupit ang ating mga judgment, no? Judger tayo Pero ang Panginoon ay hindi.
So, kaya magandang maunawaan po natin na habang tayo ay lumalakad sa pananampalataya at bawat karanasan na ating nararanasan ay nire-reconcile nito yung mga bagay na akala natin ay atin ang natutunan. So, 3 bagay po, pagdating ng takot, ang ating tatandaan. Number 1, the promise of Jesus. Ang pangako ni Jesus ay nagdudulot sa atin ng katiyakan. Everybody say katiyakan. Yan. Pangako ni Jesus. Napaka-importante po ng pangako. Ikaw ay naging tao dahil sa pangako. Nangako yung tatay mo sa nanay mo na siya ay pakikisamahan habang buhay. So nagsama sila bilang mag-asawa. At ikaw ang naging resulta. So, importante po ang pangako. Nagbibigay talaga ito ng katiyakan at kapayapaan basta nangako. Bago sila sumakay ng bangka, may sinabi si Jesus. Napaka-ordinary statement lamang na sinabi niya. Ano sabi ni Lord bago sila sumakay? Sa Mark 4:35, sabi niya, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ano sabi niya? Tumawid tayo sa ibayo. Ano sabi ni Lord? Tumawid tayo sa ibayo. Sino nagsabi nito? Si Lord. Anong sabi niya? Tatawid sa ibayo. Kung narinig mo yon, anong iniisip mo? Makakapunta kayo sa ibayo. Okay. So, may plano si Lord. Ano plano niya? Ang pumunta sa kabila ng lawa. At dahil ito ang plano niya, ano sa palagay niyo ang susunod na magaganap? Si Lord ang nagsabi, natatawid sila sa ibayo. Anong i-expect mo? Makakatawid kayo sa ibayo. Si Lord ang nagsabi. So very casual yung pagsasabi niya. Hindi poetic, gaya ng sinabi ng mga promises doon sa Book of Prophets. Pero sinabi ni Lord, tumawid tayo sa ibayo. It appears like a promise. Kasi sinabi ni Lord, at dahil sinabi niya, magaganap. So nang sabihin ni Lord, tumawid tayo sa ibayo, ang aasahan mong susunod na magaganap, makakatawid kayo sa ibayo. Sabi ni Lord, lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pupunta sa langit. Ano nga asahan mo? Taas ang kamay ng mga tumanggap kay Lord. Saan ka? Ano mangyayari sa'yo? Okay. Pero bakit minsan pinagdududahan mo yan? I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Lord, he who believes in me will have life. So, his plan is as good as his promise. Kapag sinabi ni Lord, matutupad. Kaya po napaka-importante na binabasa natin ang salita ng Diyos sapagkat ito nagbibigay sa atin ng pag-asa, pag-asang hindi nabibigo sapagkat ang salita ng Diyos punong-puno ng pangako. Kung sineryoso ng mga alagad ang mga katagang ito, paano kaya nila hinarap yung bagyong yon? Sasabihin nila, tubig ka lang, hangin ka lang, si Lord. Sabi nila, tatawid kami. Si Lord lang ang lumikha sa'yo. Subject ka sa kanyang kapangyarihan. Ba't mo kami tatakutin? Sinabi ni Lord, tatawid kami. It has a profound meaning sa ating buhay, mga kapatid. Minsan, ang minamagnify natin yung nangyayari, hindi yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Hindi ba dapat ang nagmamagnify sa atin yung sinabi ni Lord sa kanyang salita at hindi yung nangyayari? Pero anong kadalasang nangyayari? Mas naaapektuhan tayo ng mga pangyayari kesa sa sinasabi ni Lord sa kanyang mga salita. One very effective and proven way to overcome fear is to take God's promise seriously. Pag sinabi ni Lord, Amen.
Philippians 1:6, natitiyak kong ang mabuting bagay o mabuting gawa na pinasimulan sa iyo ng Diyos ay kanyang lulubusin. Meron bang pinasimulang magandang bagay si Lord sa iyong buhay? O, bakit parang walang magandang nangyayari sa iyo? Nang sabihin ni Lord na tumawid tayo, dalawang pangako ang sigurado. Number 1, promise of deliverance. May pangako ng pagtatagumpay. Ang bagyo sa ating daraanan hindi nangangahulugan ng kabiguan o pagkatalo. Hindi ito nangangahulugan na hindi totoo ang salita ng Diyos kapag may nangyayari sa atin. Nang sabihin ni Lord na tumawid tayo, hindi niya sinabing smooth sailing ang magaganap. And the Lord is, ma-observe natin, ganun ang pamamaraan ng Panginoon. Hindi siya nagbibigay ng buong detalye. Alam nyo, parang ang mga henerasyon ngayon, hindi po pwedeng ang instruction mo sa kanila ay instruction na tumawid tayo. Maghugas ka ng pinggan. Hindi nila naiintindihan yun. Kailangan ipaliwanag mo. Nandoon ang sabon. Ganito gamitin ang sabon. Papaliwanag mo detalye at ang pinakahuli, kapag hindi mo ginawa yan, wala kang baon. Kailangan in full detail, gagawin nila yan. Pero si Lord is good in giving instructions na parang hindi kumpleto. Why? Because He is training us to live by faith. Na we take Him from His Word, and that because we take Him from His Word, it does not matter ano man ang sagasain, madaanan natin, basta may sinabi si Lord, sapagkat ito ay tiyak na Amen. Ang problema, kapag wala kang alam na sinabi si Lord. Tanungin mo yung katabi mo, kumusta yung Bible mo? Napagpag mo na ba yung alikabok? Walang garantiya na binigay si Lord ng easy journey Christian life. There is no way faith can be developed if the journey is smooth. Parents, alam nyo yan. Kung nagpapalaki kayo ng mga anak, alam nyo rin na hindi naging tsamba ang pag-abot ni Alex Ayala sa semifinals. She started when she was 4 years old. Imagine the journey. So, kaya kung maka-encounter tayo ng mga ganitong bagay, tinamaan ka ng bagyo, hindi ka mapapabagsak nito. Why? Sapagkat may sinabi si Lord. Lulubog ka sa tubig, pero iaahon ka niya. Sabi niya, tumawid tayo. Malalagay ka sa mga totoong panganib, pero malalagpasan mo ang lahat ng ito sapagkat may sinabi si Lord, tumawid tayo. Ikaw at ako, kayo at ako, tatawid tayo. Kapag sinabi ni Lord na tawid, huwag matakot. Sa halip, magtiwala sapagkat anuman ang sagupain mo, ililigtas ka niya. Because God has a promise of deliverance. Number 2, promise of destination. Everybody say destination. Tumawid tayo sa ibayo. Naka-indicate yung destinasyon. To the other side of the lake, malinaw ang instruction.
malinaw ang instruction. Sasakay ka ng Cebu Pacific. Yung iba ayaw sumakay. Kasi sabi nila, pag sumakay ka sa Cebu, ang bagsak mo sa Pacific. Sa Asian Spirit na lang, pero ayaw din nila. Kasi sasakay ka raw na Asian, magiging spirit ka na pag sumakay ka. Marami sa ating pagbiyahe, nakakaranas tayo ng delays, detours, obstacles, distractions, flat tire, accidents. Pero sa huli, natutuloy pa rin yung biyahe. At nakakarating pa rin tayo sa ating pinupuntahan. Sa biyahe ng pananampalataya kasama si Lord, 100% ang katiyakan ng destinasyon na makakarating tayo sa ating patutunguhan. Kaya nga, nagtitiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay sa ating buhay. Amen? Sapagkat alam niyang, He will see us through. Makakarating tayo. Makakatawid tayo. Kaya hindi dapat takot ang paghariin natin kapag ikaw ay Christian, mananampalataya. Dapat pananalig. Ang pangako ni Jesus ay nagdudulot sa atin ng katiyakan. Amen. Number 2, the presence of Jesus. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas sa bagyo, anong ginagawa ni Lord? Si Jesus ay natutulog sa may hulihan ng bangka at nakahilig pa sa isang unan. Ang presensya ng Panginoon ay naghahatid ng kagaya ng kanyang looks ng mga pagkakataong yon, puno ng kapanatagan, panatag na natutulog. Malakas ang bagyo, malaki ang alon, pinapasok ng tubig ang bangka, ano ginagawa ni Lord? Ano po ginagawa? Nagpi-pray and fasting ba? Anong ginagawa niya? Nagpi-praise and worship ba? Anong ginagawa niya? Ano po? Lesson. Pag may malaking problema, anong gagawin mo? Ginawa ni Lord eh. Minsan sobrang spiritual natin eh. Pero ang totoo, kinakalma. Pag-isipan ninyo. Hindi tayo, ginawa na nga ni Lord lahat ng mahirap para sa atin. Para hindi na niya tayo pahirapan. Minsan, ini-spiritualize natin ang mga bagay na kung saan ay tayo ay gumagawa ng mga sacrificial, mga bagay, gumagawa para masatisfy natin yung ating sarili. Pero ang totoo niyan, kaya ka lang naman nagpipray. Gusto mo may gawin ka eh. Pero sinabi na nga ni Lord minsan talaga, ang kailangan lang natin gawin kapag napakalaki ng ating hinaharap, once na may sinabi na ni Lord sa iyo, maliwanag na ito sa iyo at sinasamahan ka niya, minsan talaga ang pinakamainam na lang gawin natin, mga kapatid, matulog. Amen? Walang cellphone, walang internet, walang two-way radio. In short, end of the world ang sitwasyon na yon. Hindi sila makakatawag sa nagpapatrolyang ano ba tawag doon? Coast Guard. Kasi hinaharang. At gaya ng marami, kapag nasa end of the rope na tayo, tatawagin na natin si Lord. Nakita nyo, lakas ng amen nyo. Pero napaka-espesyal po ng sitwasyon nila, mga kapatid. Kasama nila si Lord. Kasama nila yung presence ng Panginoon. And we always hear this. Ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Amen? Pero hindi to totoo sa kanila.
Sabi nga ng awit, di ba? Kasama natin ng Diyos. Pag pinapakanta ni Sister Epay. Dumaan man ako sa tubig, di ako. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Kasama natin ng Diyos. Isang araw, malaan. Baka pati mga santong hindi pa nababanggit nung araw, matawag mo. Ang isang special po dito, habang nagpapanik ang mga alagad, natutulog si Lord. And that is literally what was happening. Walang walang play on words. Nasa likod ng bangka, natutulog. Kung tutuusin, hindi sila dapat mabahala. Tama. Dapat ang ginawa nila, natulog din sila. Christ-likeness Si Lord nga natutulog, di tulog din ako. Bala siya. Pero hindi po ganon. Masyado tayong pa-hero effect. Na bagaman natutulog siya, ang mahalaga, kasama nila si Lord. Amen? Natutulog nga si Lord, pero si Lord yun. At saka kasama nila. Bakit sila magpapanik? Bakit sila matatakot? Kasama nila si Lord. Yung anak nyo nagpaalam. Sino kasama mo? Si pastor. 2:00 na madaling araw. Hindi bale, si pastor naman kasama nila Matakot pa rin po kayo pag ako kasama. Pero si Lord ang kasama nila Sapat na to para pumanatag sila. Even if you are in the center of the ocean, and the place where you are becomes the center of the storm, you can be still when you know that your life is in the center of the will of God, because the center of the will of God is the safest place to be. If you know that you are in the center of the will of God, merong isang nagyabang nung araw, if you know the story of Titanic, 1912, si Thomas Andrews, builder ng Titanic, sabi niya, kahit ang Diyos, hindi kayang palubugin to But you know what happened? Nasa ilalim pa rin ng Atlantic Ocean ang Titanic. Kung may sasakyang dagat na hindi kayang palubugin, alam niyo kung ano? Ito ay ang maliit na bangka na sinasakyan ni Lord. Walang anumang bangka na sasakyan si Lord na kayang palubugin ng pinakamalakas na bagyo. Kung si Jesus ay nasa bangka ng iyong buhay, hindi ka lulubog. Wala kang dapat ikatakot. Amen. Kung si Lord ay nasa sasakyan mo, wala kang dapat ikatakot. Kung si Lord ay nasa biyahe ng buhay mo, wala kang dapat ikatakot. Amen! Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Di ba may kanta si Gary V? Anong title? Natutulog ba ang Diyos? Yun ang tanong niya sa kanyang kanta. Bakit siya natutulog? Bakit po natutulog si Lord? Bakit natutulog? Ba't ka natutulog? Pagod! So hinampas ng alon ng bangka, pinasok ng tubig, nagpanik ang kanyang mga alagad, ngunit si Lord napaka-peaceful kasi alam niya kailangan ipahinga yung kanyang katawan. Nasa katawang tao siya noon. Natutulog ng payapa si Lord, hindi dahil pagod siya at hindi rin dahil hindi niya alam na may bagyo. Ano ba makakalibre sa Panginoon? Wala naman, di ba? In fact, bago pa man mangyari ito, would you believe? Bago pa mangyari ito, alam niya na mangyayari ito.
So yung pagsakay nila doon sa bangko, sa bangka, at pag-aaya niya sa tabing lawa, napaka-casual na pag-aaya. Ito pala ay isang sermon, isang preaching about faith sa kanyang mga alagad. Ganito ang attitude ni Lord sa harap ng lahat ng panganib na kanyang naranasan sa buong panahon ng kanyang earthly ministry. Wala isa mang pagkakataon na nagpahayag siya ng pag-aalala o takot, maging mga bagay na magbubunsod sa kanyang mga tagapakinig o tagasunod ng pagkatakot. So kapag nasa center tayo ng kalooban ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Amen. So isa lamang ang dapat nating ipursu sa buhay natin, tiyakin mo, ito bang kalagayan ko, nasa kalooban ba ko ng Diyos? Ito bang nilalakaran ko, kalooban ba ni Lord ito? Ito bang pinaggagawa ko, kalooban ni Lord ito? Kung hindi ka tiyak at alam mo na wala ka sa kalooban ng Panginoon, doon ka matakot. Sapagkat doon, hindi mo tiyak, kasama mo si Lord pero wala siyang ginagawa. Sapagkat ang kailangan mo matutunan ang mga bagay na nais niya na dapat kang mabuhay sa pananampalataya. Pangatlo, the power of Jesus. Everybody say power. So, nung ginising ang Panginoon, sabi niya, baliwala ba sa inyo para mapahama kami? Bumangon si Lord. Ano sabi niya sa hangin? Ano sabi niya sa hangin? Tigil. One word. Ano sabi niya sa tubig? Tumahimik ka. 2 words. At nangyari ang bagay na yon. So wala pala sa pahabaan ng prayer. Amen. Wala pala sa pahabaan ng fasting. Wala pala doon. Ang fasting po, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago. One reason why we fast is not to convince God. One reason that we fast is to convince ourselves kung tunay ba talaga tayo na nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat wala namang problema sa Panginoon. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? Nasa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao para iligtas tayo sa impyerno. Hindi ba kaya sinugo ng Ama si Jesus para iligtas tayo para hindi tayo mapahamak? Naparito siya, ang kanyang talagang dahilan, mga kapatid, ay hindi lang yung iligtas tayo sa mga kinatatakutan natin sa bagay na ito. Ang talagang dahilan kung bakit naparito si Lord, ang pinakamalaki at ang tanging dahilan kung bakit naparito si Lord, mga kapatid, unawain ninyo ito, ay upang hindi tayo mapahamak magpawalang hanggan sa impyerno. Itong mga bagay na ito ay ginagawa ni Lord upang makilala natin siya. Maunawaan natin na siya talaga ang ating tagapagligtas. Every experience that the disciples had, the people had, even us, points to one truth, that Jesus is really the Savior. Siya lang ang tagapagligtas natin. Kaya yung matiyak mo na ikaw ay ligtas na, Kristiyano na, nasa Panginoon ka na, may assurance sa Kanyang salita, at ang patunay na sinasamahan ka ng Panginoon ay ang buhay mo na nagbabago, wala ka nang dapat ikatakot. Sapagkat diretso na, alam mo na destination mo, sa langit ka na, kaya anuman ang maranasan mo sa mundong ito, wala kang dapat alalahanin. Sapagkat alam mo na yung buhay mo dito, temporary lamang. Amen. Pansamantala lamang. Di mo nga tiyak kung hahaba buhay mo o hindi. Anyway, mahaba man ang buhay ng tao o maikli lamang,
pareho namang namamatay, pareho namang natatapos ang buhay, at parehong may mga magagandang bagay yon. Kung namatay ka ng maaga, maraming hindi ka na mararanasang kahirapan. Hindi mo na problema yung high blood, hindi mo na problema yung Alzheimer's, hindi mo na problema yung pinoproblema ng mga mahal mo sa buhay. Kasi ikaw ay bedridden. O, di ba advantage din yun? Ang pinaka-importante sa lahat, secured ang kaligtasan ng iyong kaluluwa sa Panginoon. Amen. Ngayon, kung gusto niyo maging humaba buhay, taas ang kamay, gusto pa rin humaba buhay. Eh, syempre, nasa sa diskarte mo na yan. Wag mo nang daanin sa himala ang mga bagay na yan. Nasa sayo na yan. Kahit gaano ka kabanal na Kristiyano, pero pabaya ka naman sa pagdisiplina sa katawan mo, hindi ka sasantuhin ng kamatayan. Kaya kung gusto mo humaba buhay mo, wag mo na ipag-pray. Yung mga kailangan. Gawin mo na lamang gawin mo na lang yung mga kailangan mong gawin. At pagdating naman ng time, kahit sobrang lusog mo, at panahon mo na, wala rin. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? So minsan ang kinakatakot talaga lamang natin, yung maputol agad ang buhay natin. Siyempre, sino ba naman ang hindi gustong humaba ang buhay? Kung meron mang maiiwasan, meron din naman mga mai-enjoy. Halimbawa, hindi ba? Kung tatanda ka, loobin ng Panginoon, maranasan mo yung damdamin ng maging lolo, maging lola. Ma-enjoy mo yung 20% discount. Sa hotel, pag mag-date kayo ng asawa mo anniversary, hindi man lang tayo nakaranas mag-hotel. Senior citizen na tayo na makapag-hotel, 70 years old. At least nakapag-hotel. So may mga ganun ding mga bagay. And there are so many things in life na gusto natin, na i-enjoy natin kung bakit. Pero maging malinaw lamang po ang mga bagay na ito. Maunawaan lamang natin na ang tubig, ang hangin, at ang mga bagay sa mundong ito ay kontroladong lahat ng ating Panginoon. At ang kailangan lang natin ay magtiwala tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, ipagkatiwala ang ating mga buhay. Pag may sinabi si Lord, sundin natin ito. Pag may pinapagawa si Lord, gawin natin ito. Kapag sinasaway tayo ni Lord, sumunod tayo. Kapag itinatama tayo ni Lord, magpatama tayo, magpatuwid tayo. Kapag may mga ginagawa tayo mga bagay, ipanalangin natin na pagpalain ng Panginoon at gawin natin ang lahat ng ating magagawa upang mapagbuti ang mga bagay na ito. The rest, wag na nating ikatakot, wag na nating ipag-alala. Amen. Sapagkat may pangako si Lord, may presensya si Lord, at may kapangyarihan si Lord. He is able to save us from any storm sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Meron siyang kapamahalaan sa kalikasan. Kaya niyang utusan ng hangin, ang tubig, ang mga ito ay susunod sa kanya. Kaya kaya niyang utusan ang anumang source ng problemang gumagambala at kapanatagan ang ipagkakaloob niya sa iyo. Kung may mga bagay na hindi pa inaalis ang Panginoon kahit na ipinapanalangin mo na, pinangahawakan mo yung kanyang salita, nananalig ka na kasama mo siya, at naniniwala ka na makapangyarihan si Lord, pero hindi pa inaalis. Meaning, may role pa na ginagampanan yan sa iyo. From fear to faith means recognizing that Jesus has the ultimate power to save us from the most severe danger. Yun yung natutunan ng mga disciples ng araw na yun. At ito rin po ang nais kong ating matutunan, mga kapatid. Anong uri man ng takot ang ating kinakaharap? In His power, He is able to turn their fear, their stress, to strength. Hindi lang ang hangin, ang tubig, ang pumapayapa nung oras na yon. Pumayapa rin ang kalooban ng kanyang mga halagat. Panatag na puso. Sino po sa inyo gusto mayroong panatag na puso? Di ba? Ang sarap kapag panatag ang puso. Ito yung mas higit nating kailangan kaysa panatag na kapaligiran.
Minsan kahit tahimik, natatakot tayo eh. Sobrang tahimik. Mukhang may mangyayari. Dahil okupado tayo ng pag magulo, natatakot tayo. Ang gulo-gulo naman, pag tahimik, sobrang tahimik. Mukhang delikado. Anong lalagyan mo? Mas magandang panatag ang kalooban. Panatag na puso na hindi kayang idulot ng labis na pag-aalala, labis na pagkatakot, at pagtatangkang kayanin ang sitwasyon. Panatag na puso, dulot ng pagkilala na ang bawat bagyo at pagkakataon na masaksihan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, sa susunod na maka-encounter kayo ng bagyo ng buhay, wag ang malaking alon ang titingnan mo, kundi ang makapangyarihang kamay ni Lord. Amen? Tapusin na natin ang mensaheng ito. Ang big idea sa kasaysayang ito ay hindi ang malakas na hangin at ang malaking alon. Ito ang kapansin-pansin, kaya natatandaan natin ang ganitong passages. Ang big idea po dito ay ang kapahayagan kung sino si Jesus. Yun ang big idea, na siya ay Diyos at bilang Diyos, siya ay ating mapananaligan. At ang tatlong bagay na ito tungkol sa Kanya ay mapapanghawakan. Number 1, ang Kanyang pangako. Everybody say pangako. Ang Kanyang presensya. At ang Kanyang kapangyarihan. Ang pangako ni Jesus ay nagdudulot ng katiyakan. Ang presensya niya ay nagdudulot ng kapanatagan. At ang kapangyarihan niya ay magliligtas sa atin sa anumang kapahamakan. Amen. Tayo po tayong lahat. Anong bagay na bumabagabag sa iyong isipan, sa iyong puso, na sinusubukang ikaw ay gawing inutil, tumigil, ma-stagnate, hindi na sumubok, hindi na magpatuloy, at tanggapin na lang na hanggang doon na lang ang iyong kapalaran. Yan ay dahil hindi mo nauunawaan ang isang bagay. That the big idea over your every experience is that God wants to prove who He is in your life. Kaya, piliin lagi natin ang manalig sa halip na matakot. Amen. At hindi makakaranas ng kaligaligan. Bagkos ang tunay na kamanatagan sa iyong puso, damdamin at isipan ang nag-ahari. Lapit tayo sa Panginoon. Standing on the rock, I am standing on your love. I am standing on the rock, my firm foundation, my firm foundation.
Lapit tayo sa Panginoon, idulog natin ang ating buhay sa Kanya. Kung ikaw ay isang ama ng tahanan, may mga bagay na ikinakatakot ka, marahil hindi para sa iyong sarili, kundi para sa iyong mga anak, para sa iyong pamilya, para sa kanilang kinabukasan. Bakit hindi mo idulog ito sa Diyos? Kung ikaw ay isang ina ng tahanan, may mga concern ka sa inyong buhay. May mga bagay na kinakatakutan ka. May sitwasyon ng inyong buhay ngayon na di mo alam ang iyong gagawin. If you are a young man, a young woman, tinitingnan mo yung kinabukasan mo, matutupad pa ba yung pangarap ko? Mangyayari pa ba? Mababago ba yung sitwasyon namin? Mababago ba yung sitwasyon ko? Ako ba ay magiging kagaya ng isang pangarap na gusto kong makita ang sarili ko sa future, samantalang ang nangyayari sa akin ay tila baga parang kabaliktaran papunta sa katuparan ng mga bagay na aking inaasahan. Ano man ang ating kalagayan ngayon, maaaring wala kang makita, natatakpan ng alon. Maaaring hindi ka maging payapa kasi ginagambala ka ng malakas na hangin. Maaaring ang dilim, wala kang makita, wala kang mabanaag. Pero wag natin kalilimutan, wala mang makita ang iyong mga mata, wala mang marinig ang iyong tainga, wala mang maramdaman ang iyong katawan. Subalit sa pananampalataya, ang pangako ng Diyos, ang kanyang salita, mula pa sa pasimula hanggang ngayon, hindi kailan pa man nagkakamali. Bawat sinabi ng Diyos nangyayari. Bawat pangako ng Diyos mangyayari. Bawat assurance ng kanyang salita mangyayari. Bakit hindi ito ang iyong panghawakan? Isang bagay ang tiyak, sinasamahan ka ng Panginoon. Pangako niya ito sa kanyang mga salita. I will never leave you. I will never forsake you. I will be with you. Do not fear. I will go with you. I am with you. This has been the promise of God. He is the I am. He is not I was. He is not I will be. He is the I am, sabi ng Panginoon. So isang katotohanan maaaring hindi mo makita, hindi mo maramdaman, hindi mo marinig, pero katotohanan. Bakit hindi ito ang iyong panghawakan? Maaaring ginagawa mo yung lahat, ang buong lakas, ang buong talino, lahat na binuhos mo na. Pero wala pa ring nangyayari. Dahil dito natatakot ka, baka walang maging resulta. Isang bagay na kailangan mong panghawakan ng kapangyarihan ng Diyos. Is there anything too hard for the Lord? Mayroon bang hindi magagawa ang Panginoon? And this is what the Bible says. Kung meron kang maliit na pananampalataya, na kalising liit ng mustasa, mapapalipat mo nga ang bundok. Walang hindi ka magagawa kapag mayroon kang pananampalataya. Anong dapat nating ikatakot? Let us go on and continue on with life. Magpatuloy tayo sa buhay natin. Gawin natin ang pinakamabuti. Bigyan natin ng kaluguran ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Talikuran natin ang mga maling gawain natin. Sumunod tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Kanya. Purihin natin siya. Sambahin natin siya. I-share natin ang gospel. Maglingkod tayo sa Panginoon. Maging responsable tayo sa ating tungkulin, sa ating sambahayan, sa ating pamilya, sa ating sarili. Maging responsableng mamamayan tayo. Maging magandang halimbawa tayo ng isang Kristiyanong, ng isang disciple na inilalarawan ng Biblia. Let us keep living this kind of life. At ito yung paraan na pinapakita natin sa Panginoon ng ating pananampalataya. And the rest, ano man natin maranasan, as long as we know that we are living in the center of the will of God, we are in the safest place. Wala tayong dapat ikatakot kailan pa man. Amen! Lord, samahan mo po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang napakasimple, subalit napakamakapangyarihang katotohanan na ito, that there is no reason for us to fear anything. We just have to believe God. We just have to have faith. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi ka namin kinilala bilang isang Diyos na o pinagtiwalaan sa mga bagay na o issue ng aming mga buhay.
Sa oras na ito, muli naming iniaalay ang aming sarili sa iyo, O Lord. Pangahawakan namin ang iyong mga salita. Pangahawakan namin ang iyong presensya. Pangahawakan namin ang iyong kapangyarihan. Pagkalooban mo po kami ng kapanatagan, kung saan ay makakatulog kami ng mahimbing, ng may pagtitiwala, na hindi man sang-ayon sa aming inaasahan ang mga nagaganap. Sang-ayon naman ang aming puso sa pananampalatayang inaasahan ng Panginoon. Sang-ayon naman ang aming pandama na kasama namin ng Panginoon. At sang-ayon din ang aming expectation na makapangyarihan ang Panginoon at magagawa niya ang lahat ng bagay. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang bawat isa. Baguhin mo ang sitwasyon ng aming buhay habang binabago mo ang pananaw ng aming puso at isipan patungkol sa takot, patungkol sa pananampalataya. Muli namin inihahandog ang lahat ng bagay sa aming buhay, maging aming sarili. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. And everyone say, Amen, Amen, Amen. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Ayan, at habang naghahanda po ang bawat isa sa mga wala pong envelope at gusto po ng tithes and offering envelope, taas lang po kayo ng kamay at may mga ushers po tayo dyan na magbibigay po sa inyo. Okay, so habang tayo po ay naghahanda sa ating ipagkakaloob, tayo po ay magkaroon muna ng konting encouragement. Allow me to share with you this short passage from Marcos chapter 12 verses 41 to 44. Ayan. Kung nakikita niyo po, sabayan niyo po ako. Ayan. Sabi diyan, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo. At pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2 tig-50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay." So ano po ang nais na iparating sa atin ng passage po na ito? Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, ang mga biyuda po ay madalas na mahina at mahirap. Dahil wala po silang direct na pinagkakakitaan, sila po ay nakadepende lamang sa kawang gawa ng iba. So kung ano po yung available na pwede nilang gawin, yun po yung gagawin lamang nila. So yung biyuda po na nabanggit dito ay isang halimbawa ng isang taong walang gaanong kayamanan, ngunit may napakalaking pananampalataya sa Diyos. Ayan, yaman na lamang din pong pinag-uusapan natin kanina pa, ang pananampalataya. Yan po ang itinuturo sa atin ng passage na ito. God sees what man overlooks sa sitwasyon po na ito. Yung mga tao po dyan, tinitingnan nila yung mga malalaking handog ng mayayaman. Siyempre, agaw eksena yan di ba? Yung mga malalaking handog nila. Mas maingay yan kaysa doon sa iilang kusing na binigay nung biyuda. Pero sa lahat po ng naghandog sa templo ng araw po na iyon, isang tao lang po ang nakita ng Diyos. Yun ay yung biyuda, okay? The poor widow. God sees that it is worthy of His comments. Nais po ipakita ni Jesus ang halaga ng tunay na halaga ng pagbibigay at pagsasakripisyo. Pinakita po dito ang pagkakaiba ng pagbibigay ng mga mayayaman na mula sa kanilang kasaganaan at ng biyuda na nagbigay lamang po mula sa kanyang kakapusan. So, as Christians po, bilang mananampalataya ng Panginoon, dapat po nakikita natin at naisa sa buhay natin yung mga ganitong simpleng
katuruan po o prinsipyo sa buhay, di ba? Minsan po kasi ayaw nating magbigay, ayaw nating tumayo, kasi feeling natin yung ibibigay natin na ilang piraso po ay parang nakakahiya. Alam niyo po, no judgment. Wala pong judger sa Blessed Hope, tama po? Walang judger dito. Pero alam niyo po, nung ako po ay kasama pa ni Ate Shady sa Finance Department, ministry, simula po nung naging ganito yung offering box po natin, madalang na lang po kaming makabilang ng coins. Tapos, nalalaman na lang namin, kaya pala wala nang nagbibigay ng coins dito. Nahihiya kasi tumutunog. Tumutunog. Minsan pa, may iba, ayaw nang tumayo. Opo, minsan pa, hindi po ako magdi-disclose ng pangalan. Pero before po, lagi po kami nakakapagbilang ng pangalan ni ganito na laging coins. Tapos nung naging ganito na, hindi na nagbigay. So mga kapatid, wala pong nakakahiya doon. Okay? Hindi po yun kahihiyan. Iyon po ay, actually baka nga po nung araw na yun, kung ikaw yung nagbigay nung 5 piso o 3 piso, baka ikaw pa yung nakita ni Lord nung araw na yan. Kaya kung ano po yung meron tayo, ano yung kaya nating isakripisyo para sa Panginoon, ibigay po natin. Actually, hindi po natin alam kung ano nang nangyari sa biyudang ito. Di ba sabi nga, yun na lang po yung meron siya, pero ibinigay niya pa. Pero one thing is for sure, God is our Jehovah Jireh. Siya po ang ating provider at alam nating hindi niya pinabayaan yung biyudang yun. Okay? So sige po, bago po tayo magkaloob, tayo po ay manalangin. Hawakan po natin ang ating tithes and offering at tayo po ay lumapit sa Panginoon. Lord, we humbly come to you today. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala na meron kami. Hindi man po pagpapalang kaperahan, Panginoon, pero sa lahat po ng aspeto ng aming buhay na iyong pinagpapala. Salamat, Lord, dahil sa iyo po nagmumula ang lahat ng ito. Kaya sa umagang ito, Lord, sa iyo din po namin ibabalik ang lahat ng ito. Lord, before we give, I speak blessing po sa bawat isa ng naririto. I speak blessing sa bawat pamilya. I speak blessing sa bawat tahanan, Panginoon. I speak blessing sa bawat trabaho, Panginoon. I speak blessing sa bawat business. I speak blessing, Panginoon, maging sa aming mga estudyante na naririto. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay itinataas lamang po namin sa iyo at sa iyo lamang. Thank you, Lord God. We praise you and we love you. In Jesus' name, amen. Sige po, pwede na po tayong tumayo sa magkabilang gilid at labas po tayo sa gitna. The dark